Sound check, check. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po tayo ay magpapatuloy sa atin pong serye in Acts chapter 7. At kung inyong maaalala, ating natunghayan, nakita natin for the first time in Acts chapter 6, si Stephen. Itong si Stephen ay isa sa mga 7 na kalalakihan na itinalaga sa gawain ng church, ng early church sa Jerusalem para sa gawain ng paglilingkod. As we have studied, nakita natin ito yung diaconate. Dito nagsimula yung ministeryo ng mga diakono. So madalit salita, itong si Stephen was one of the first deacons na nandoon sa Jerusalem. At nakita natin kung paanong siya ay, the last time, nakita natin paanong siya ay ginagamit ng makapangyarihan ng Panginoon. But then marami ang nainggit sa kanya at kumuha ng mga witnesses, false witnesses, na siya ay inakusahan at iniharap siya sa Sanhedrin. Itong Sanhedrin, ito yung parang hukuman ng mga religious leaders at that time sa Jerusalem. At ang sabi dito sa 6 verse 13 ng Acts, this man, pointing to Stephen, this man never ceases to speak words against this holy place and the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the customs that Moses delivered to us. Madalit salita, inaakusahan siya against his stand, paniniwala sa mga custom ni Moses sa templo, this holy place, and of course, blasphemy against God. Ngayon po, ang ating babasahin is yung sagot ni Stephen, yung kanyang defense dito, at napakahaba po ng kanyang defense. Ang atin pong teksto would be verses 1 to 55. But for the sake of time, ang atin lamang pong babasahin muna is from verse 48 hanggang 53. Babasahin po natin 48 to 53. But sa atin pong pagtingin mamaya, sisimulan po natin yan sa verse 1. From time to time tayo po atin itong titignan. So puntahan po natin verse 48. Yet the Most High does not dwell in houses made by hands, as the prophet says, Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me, says the Lord? Or what is the place of my rest? Did not my hand make all these things? You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit, as your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you have now betrayed and murdered. You who received the law as delivered by angels did not keep it. Tayo po'y manalangin. Aming amang Diyos, sa oras na ito, hinihingi po namin sa pamamagitan ng mga salita na amin pong papakinggan at pag-aaralan, ay makita namin kung paanong ikaw, Panginoon, ay nananahan sa iyong bayan at ang lahat ng iyong pangako, Panginoon, ay iyong tinupad sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng bukas na isipan at bukas na puso upang unawain ang iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. In the early 1800s, isang doktor, a Hungarian doctor, na ang pangalan ay Ignaz Semmelweis, ay napansin niya dun sa mga maternity ward, sa mga ospital, maraming kababaihan ang namamatay in an alarming rate
after childbirth. So pinag-aralan niya to. Bakit ganun kataas yung mortality rate na maraming mga kababaihan ang namamatay pagkatapos nilang manganak? At ang kanyang nadiskubre, yung mga doktor na nag-perform ng autopsy, ay pagkatapos mag-perform ng autopsy, ay mag-a-assist sa delivery. So that's the reason. Kaya, they were spreading deadly infections. Kaya ang taas ng mortality rate. So ang ginawa niya, he instituted hand washing ng chlorinated solution para dito, and amazingly, yung mortality rate bumagsak. Nag-drop talaga. But instead na siya ay purihin, pasalamatan, itong si Semmelweis ay kinutya. He was also rejected ng medical community. Bakit? Kasi yung findings niya, sina-challenge yung mga nakasanayan ng mga doktor. And also, na-hurt yung pride ng kanyang mga peers. Na parang kayo yung may gawa. So, what happened was dinismiss siya sa position and he died in obscurity. Hindi siya, namatay siya ng parang walang any recognition. It was only years later nung nagkaroon na ng rise pagdating sa germ theory, yung naintindihan na yung kung paano kumakalat ang germs, na tsaka lang na-recognize yung kanyang work as revolutionary. So the man that they had rejected had been right all along. Nagbigay siya ng kaparaanan para magligtas ng buhay. And in the same way, sa atin pong pag-aaralan ngayon, si Stephen, kagaya ni Semmelweis, ay nagbigay din ng katotohanan sa mga nakikinig sa kanya, pero itong katotohanan na to ay ayaw din nilang tanggapin. At kagaya ni Kristo na ipinapangaral ni Stephen, he was also rejected. Pero yung nireject nila ang Panginoong Jesucristo, the one whom the religious leaders reject, dinismiss nila, ay siya lamang ang makapaglilinis at makapagliligtas sa ating lahat. But one thing that was, even noon, pag binabasa ko tong Acts chapter 7, tinanong si Stephen in verse 1, ang sabi ng high priest sa kanya, doon sa accusation sa kanya, that he was blaspheming God, that he was against the temple, against Moses, against the custom binaba ni Moses. Ang sabi sa kanya ng high priest in verse 1 was, are these things so? Binigyan siya ng pagkakataon to affirm or to deny. But what questions me, ito yung naging question ko, bakit pumunta si Stephen dun sa history? Bakit yun yung sagot niya? If magdi-defend siya ng kanyang sarili, bakit pinuntahan niya from Abraham? Makikita po natin from Abraham to Joseph to Moses, the tabernacle, to David and Solomon and the temple, pinuntahan niya yan. And we are going to take a look at those things too. Iscan natin to bakit sinabi ni Stephen as his defense against those accusations. But ang pinakang buod, magiging laman ng atin pong mensahe ngayon na makikita natin na ito yung daladalang mensahe rin ni Stephen here is this. In Christ, God dwells with us and keeps every promise He has made. At dalawang bagay po ang titignan natin. Una, God's presence and promises were never bound to a place, custom, or tradition. Ang presensya at pangako ng Diyos ay hindi nakatali sa isang lugar, nakaulaggalian, o isang tradisyon. And secondly, God's presence and promises are perfectly fulfilled in Christ.
So, nakita natin, tinanong siya nung high priest, are these things so? At ang sagot ni Stephen dito sa tanong na ito was, he started with brothers and fathers, hear me. So pinapakita niya na siya ay isang Hudyo dahil tinatawag niya mga kapatid itong mga nakaharap sa kanya. But look at how he answered. Ang sabi niya, the God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia. Now, tandaan natin, isa sa mga accusation kay Stephen was blasphemy against Moses and God. Pero dito, nagsimula siya sa kanyang defense by addressing God as glorious. Pinakita niya kaagad that the God of glory. So, ina-address niya ang Diyos bilang maluwalhati. And by doing so, pinapakita niya kaagad dun sa mga nakikinig sa Kanya, dun sa mga humahatol sa Kanya, that He is giving reverence to Yahweh. But He is also saying something significant dito. May sinasabi rin dito si Stephen. Sapagkat nung sinabi niya na nagpakita si Yahweh kay Abraham sa Mesopotamia, meron din siyang sinasabing theological assertion. Ano yun? Pinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa labas ng lupang pangako. Long before na mayroon pang templo. Wala pang templo nung mga panahon na to. Bakit mahalaga yun? Kasi itong Sanhedrin, yung false assumption nila is yung presensya ng Diyos ay nakatali lamang sa templo sa Jerusalem. That is why, ang sabi nga dito, di ba sa 6:13, yung accusation sa kanya, na siya ay sabi dito, this man never ceases to speak against this holy place. Yung temple. Pero dito sinasabi niya, well, ang Diyos ay nagpakita kay Abraham, not in the temple, pero saan? Sa Mesopotamia. And dito sa Mesopotamia, ito ay isang paganong lugar. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ang mga tao dito, pero dito nagpakita si Yahweh at dito siya nakipagtipan kay Abraham at nagsimula ang istorya ng katubusan in the storyline of Israel. And from here on out, makikita natin si Stephen ay pupuntahan niya ang kasaysayan ng Israel, even yung kanilang mga patriarchs, yung kanilang mga ninuno. Pero ipinapakita din niya all throughout na ang presensya at pangako ng Diyos ay hindi nakatali sa isang lugar lamang. At ito ang pinaniniwalaan ng Sanhedrin. Kaya para sa kanila, blasphemy yung sinasabi ni Stephen. And this is his defense. This is not blasphemy. I am not blaspheming yung temple. Hindi ako nagsasalita ng sapagkat ang presensya ng Diyos ay hindi nakatali sa isang lugar lamang. Pinakita niya kung paanong ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham, sinabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap, and then sinong isinunod niyang ipinakita? Si Joseph. Now, let's jump in verse 9. Ito ay matapos siyang ipakita na naging from Abraham became the father of Isaac, and Isaac became the father of Jacob, and Jacob of the 12 patriarchs. At ang sabi dyan sa verse 9, and the patriarchs, jealous of Joseph, now, as we are all familiar dito sa istorya ni Joseph, alam natin, sa inggit, ay ibinenta nitong mga magkakapatid si Jose. And sold him, sabi dito, into Egypt. Egypt. Again, isang paganong lugar. Pero anong sabi doon? But God was with him. Where? In Egypt. Again, ipinapakita dito ni Stephen that God was with Joseph in the land of Egypt. And dito nakatagpo siya ng pabor. He became a ruler na ginamit ng Diyos para i-preserve. Kasi alam natin, nung siya ay naging parang kanang kamay ng Faraon, halos siya yung isa sa pinakamakapangyarihan, sumunod sa Faraon, sumunod dun sa hari ng Ehipto, nasa kanya yung lahat ng authority,
and pinreserve niya dahil mayroong nakitang pangitain ng paraon na magkakaroon ng paparating na 7 taon na sagana, pagkatapos ay 7 taon ng tagtuyot at taggutom. At nagbigay ng matalinong mungkahi itong si Jose, si Joseph, upang ma-preserve ang mga tao at kasama nito ang bayan ng Israel. Kaya ginamit ng Diyos itong si Joseph para magkaroon ng redemption, salvation, ang bayan ng Israel. And then, pinakita niya na dito, alam natin, if you are going to take a look at the history, kagaya ng ginawa ni Stephen, dito na nanirahan ng Israel sa Ehipto. And over centuries, dumami sila dito sa Egypt. Pero sabi, a king arose, isang paraon ang nailagay sa posisyon that do not know Joseph. At anong ginawa? In-enslave ang bayan ng Diyos, ang bayan ng Israel. But actually, itong mangyayaring ito ay sinabi na ng Diyos kay Abraham. Sinabi niya ito, balikan lang natin ng konti, atras tayo, in verse 6 to 7. And God spoke to this effect, that his offspring would be sojourners in a land belonging to others who would enslave them and afflict them 400 years. Pero sabi ng Panginoon, I will judge the nation that they serve, said God, and after that they shall come out and worship me in this place. You see, napakalayo nung taon na yon. Hundreds of years, pero alam na ng Diyos ang mangyayari sa bayan ng Israel nung kinakausap pa lang niya si Abraham. Wala pa si Isaac. But he already knows what would happen to Israel because ito ay kanya nang itinakda. Now, in 17 and 19, dito sinabi ni Stephen that as the time of the promise drew near, which God had granted to Abraham. So as fulfillment nitong sinabi ng Diyos kay Abraham, the people increased and multiplied in Egypt until there arose Egypt another king who did not know Joseph. He dealt shrewdly with our race and forced our fathers to expose their infants so that they would not be kept alive. And this story, dito niya inintroduce si Moses. Like the rest of God's messengers, may makikita tayong pattern. Yung mga deliverers na pinapadala ng Panginoon kagaya ni Joseph, Moses, and the rest of the prophets, they were always rejected. They were being rejected from time to time. At ito yung point niya na mamaya bibigyan niya ng climax. Sabi nga sa verse 25 regarding Moses, he supposed that his brothers would understand that God giving them salvation by his hand. But they did not understand. So ano nangyari? Moses, verse 29, fled and became an exile in the land of Midian. Sinubukan ni Moses i-rescue yung isa sa mga Israelita na mga Hudyo na pinaparusahan, pinapahirapan, at napatay niya yung one of the slavers na Egyptian. Ngunit yung nakakita nito later on ay nakikipag-away dun sa isang, as you know the story, at nung kanyang sinaway, siya ay binalikan. Bakit? Papatayin mo rin ba ako kung paano mo pinatay yung Ehipsyo? At dahil doon, nakita niya that he is being rejected as a leader, nandun din yung takot sa kanya. So, umalis siya at nandun siya sa Midian. Pero again, dito makikita natin kung paano ipinapakita na naman ni Stephen, kung paano ang presensya ng Diyos ay wala sa isang lugar, hindi lamang nakatali sa isang lugar. Sabi dun sa verse 40, verse 30, when 40 years had passed, an angel appeared to him in the wilderness of Sinai, in a flame of fire, in a bush. Tandaan natin, si Stephen was being accused of speaking against sa templo, the holy place. Pero doon sa Midian, sa lugar na ito, kung nasaan si Moses humarap sa presensya ng Panginoon, dito niya narinig ang mga kataga in verse 33. Then the Lord said to him,
take your sandals from your feet. For the place where you are standing is what? Holy ground. The temple is holy, pero dun sa lugar na yon, sabi ng Panginoon sa kanya, hubarin mo ang iyong sandalyas. Ang tinitindigan mo ay banal. Itong lugar na ito ay, kumbaga parang ilang. It is a barren. It is a wilderness. Pero ginamit dito ni Stephen yung kasaysayan ng Israel to make this point na ang presensya ng Diyos ang nagde-define ng holiness, not the temple. It is because God's presence is there. Kapag ang presensya ng Diyos ay nalantad, there the people can meet Him, revere Him, and worship Him in holiness. Kaya ba tayo nandito ngayon at masasabi natin dito tayo ay nakakasamba ay dahil dito sa ating building na ito? O dahil dito lamang lumalabas ang presensya ng Diyos? Pag nandun ka sa may kalsada, hindi na pwede. Kailangan ba dahil nandito ka sa loob? No. It is because where God's people gather, there God meets them. Ngayon, eto na. Tayo na yung templo ng Diyos. Tayo na yung tabernakulo. And speaking of tabernacle, pumunta rin dito si si Stephen. Pinakita niya kung paanong etong si Moses ay ginamit ng Diyos para gawin yung tabernakulo. And itong tabernacle is the place kung saan nagdwell ang presensya ng Diyos to be with His people in the wilderness. Yung bayan ng Israel, nung nandun sila sa ilang, nandun yung tabernakulo, nandun ang presensya ng Diyos. Kumbaga, ito yung palatandaan ng mga Israelita, ng mga Hudyo, na kasama namin si Yahweh. Kasama namin ang presensya ng Diyos. At dito, nandoon yung sa umaga ay mayroong ulap, at sa gabi ay mayroong naglalagablab na apoy, nagsisilbing liwanag nila. Nandun yung nakikita nila, a visible na manifestation of the glory of God. Ito yung gumagabay sa kanila doon sa ilang. At ipinakita niya, maaalala nila bilang mga Hudyo na alam nila yung tabernakulo, it's a tent of witness. Napakadaling i-assemble at i-disassemble. Bakit? Kasi naglalakbay sila. Tandaan natin, ang bayan ng Israel ay naglalakbay in the wilderness in history for 40 years. At kasama nila yung tabernacle, the tent of witness. And what does it mean? Ibig sabihin, God's presence is not confined in one geographical location. Kasama nila yung presensya ng Diyos. So kung siya ay inaakusahan na nagsasalita laban sa banal na templong ito, well, it is God's presence that makes a place holy. So from here on, makikita natin, itong si Stephen, tumalon naman kay David and Solomon sapagkat sa kanila, sila naman ang, kay David binigay yung vision and si Solomon yung nagtayo ng mismong building ng temple in Jerusalem. Kaya sabi sa 45 and 47, it was until the days of David who found favor in the sight of God and asked to find a dwelling place for the God of Jacob, but it was Solomon who built a house for him, the temple. This time, bato. It is now in one place in Jerusalem. So, from this point on, maaaring isipin na ngayon na ang presensya ng Diyos ay nasa isang lugar na lamang sapagkat ang templo ng Diyos ay permanente nang nakatayo sa Jerusalem. But anong sabi ni Stephen in 48 to 50? Ang sabi niya dito, yet the Most High
does not dwell in houses made by hands. As the prophet has says, heaven is my throne and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me, says the Lord? Or what is the place of my rest? Did not my hand make all these things? Hindi daw, ang sabi ni Stephen, well, hindi tumitira ang Diyos sa templo. And it's also the very same truth na ipinangaral ni Apostle Paul in Acts 17:24. Noong nangangaral siya sa Athens, ang sabi niya, the God who made the world and everything in it, being the Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man. Napaka-straightforward. Now, hindi po itinatanggi ni Stephen yung kahalagahan or significance of the temple. Pero anong ginagawa niya? He was correcting a false theology at that time na ang presensya ng Diyos ay limitado lamang sa isang building, dun lang sa temple o sa isang lugar sa Jerusalem, or it can be contained or controlled by human structures. No, it's not. And so the point he was making is this: God's presence and promises were never bound to a place. Not to a custom. Hindi sa nakasanayan nila or even tradition. Hindi pwedeng i-contain si Yahweh. So, kino-confront ni Stephen, ang ginagawa niya dito, yung temple-centric mindset ng mga Hudyo. And by citing Isaiah, ang kanya pong sinite na talata dito ay kay Isias, at ine-echo lang niya kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Ipinapakita niya yung tinatawag na transcendence ng Diyos, yung kanyang yung pagiging all ever present ng Diyos. So ibig sabihin nito, ang presensya ng Diyos, it cannot be controlled. It cannot be monopolized. Ito man ay in temple or religious systems. Now, pwedeng may mga magsabi sa atin ngayon, that's good na malaman yan, but it's not for me. Kasi, alam ko naman na ang Diyos ay dapat sambahin na sa espiritu at katotohanan, so safe ako dyan sa bagay na yan. Alam niyo po mga kapatid, we can still fall into that same trap ng Sanhedrin kapag yung ating senses of God's presence ay isi-shift natin to man-centered forms of religion or external structures kaysa sa kilos ng banal na espiritu. Some examples of that would be to equate yung presensya ng Diyos sa experiences or even atmosphere. Maaaring may magsabi na, ganda ng preaching kanina, kinilabutan talaga ako, naramdaman ko. Nandun ang presence ng Lord. Or mayroon namang magsabi na nakaramdam sila ng emotional high sa uri ng tugtog, pangangaral, o yung setting ng lugar. Kapag itong mga bagay na to ang nagiging dahilan natin, or ini-equate natin ang mga bagay na to na doon natin malalaman kung nandito ang presensya ng Diyos, nagkakamali po tayo. Because ang pangako ng Diyos in Matthew 28, kung nyo maaalala, nung ibinigay niya ang Great Commission, I will be with you until the end of age. He is always with His people, regardless of the setting or even our mood. Kasama natin ang Diyos. Another danger is idolizing leaders, churches, or even traditions. May magsasabi na, bahagi naman ako nitong church na to, o kaya nitong sikat na pastor na to, I'm safe. Or,
yung denomination namin, yung church namin, ang may pinakang reformed na doctrine. Purest doctrine. Therefore, kami ang pinakamalapit sa Diyos. That also is dangerous. Kasi sinishift nito yung ating confidence kay Kristo lamang to man-made affiliations or movements. Nalilimutan natin na si Kristo ang ulo ng iglesia at ang lahat ng mananampalataya is equally near to Him because of their union with Christ. Or even, we might limit yung pagkilos ng Diyos sa atin, yung presensya niya, to formal gatherings. Iniisip natin that God's work is only happening at church on Sunday. And the rest of the week, we neglect to recognize ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating tahanan, in our workplace, even in our suffering and trials. Kakaroon tayo ng dangerous na paghahati ng sacred and secular. Nalilimutan natin na ang lahat ng buhay natin ay ipinamumuhay natin before the face of God. Coram Deo. At ang pagsamba natin sa Kanya is extended every moment. Now, don't get me wrong. I am not saying that every day is equal. Of course, we gather here every Sunday in the Lord's Day. But what we're saying is, ang pagkilos, ang presensya ng Diyos ay kasama natin. Wherever, whenever, dahil tayo ay Kanyang mga anak at nakipag-isa kay Kristo. But then we have to ask this question. Kung ang presensya at pangako ng Diyos ay hindi nakatali sa isang lugar, sa nakaugalian, o sa tradisyon, then to what are they bound? Saan ito nakatali? Now, hindi lamang inaalala ni Stephen ang kasaysayan ng Israel para ipakita na ang presensya ng Diyos ay wala sa isang lugar lamang. Rather, he was trying to point them to a person. Gumagamit siya ng parallel sa kasaysayan ng Israel at kung paanong ipinapakita niya na lahat ng isinugo ng Diyos na tagapagligtas, deliverers, Joseph, ginamit dito ni Stephen, si Moses, and even the prophets, they were all types and shadows ng paparating someone, something far greater. Someone far greater. Ang buhay ni Joseph ay tumuturo kay Kristo. He was rejected. He was humbled. Yet, he was exalted para maging tagapagligtas ng kanyang bayan. And that story foretells, it foreshadows ang isang mas higit na tagapagligtas. One who is also rejected, suffered, at ganun din sa kamay ng kanyang bayan. But was raised, muling binuhay, and exalted as the Savior of all who believe in Him. So, itong storya na to, yung parallel ni Joseph, ito rin yung pinapakita niya. And then, si Moses was also rejected by his own people. Sabi niya sa verse 35, this Moses whom they rejected, saying, who made you a ruler and a judge? This man sent as both ruler and redeemer by the hand of the angel who appeared to him in the bush. Now, nung binanggit ni Stephen si Moses bilang ipinadala ng Diyos as ruler and redeemer, dito pa lamang sa mga katagana ito ay gumagamit na siya ng typology. Gumagamit siya ng parallel para ipakita si Moses and then Christ. Na kung paanong ang bayan ng Israel, ang kanilang mga ninuno, ay nireject si Moses, the one chosen by God, ang pinili ng Diyos para tubusin sa pagkaalipin ang Israel sa Ehipto. Ganon din itong mga Hudyo, the Jewish leaders, they also rejected Jesus
The one whom God raised up, ang binuhay ng Diyos to accomplish yung greater redemption. Hindi sa physical bondage, but from sin and death. So ang ginagawa dito ni Stephen, gumagamit siya ng historical pattern para i-expose yung puso, yung katigasan ng puso nitong mga Sanhedrin, yung kanyang audience. Pinapakita niya, inuulit ninyo ang ginawa ng inyong mga ninuno. At kung hindi nila makikita yung parallel mismo ni Moses and ni Christ, maaring hindi nila nakita, well, kinote mismo ni Stephen yung sinabi ni Moses. This is the Moses, sabi niya sa verse 37, who said to the Israelite, God will raise up for you a prophet like me from your brothers. Mayroong itataas ang Diyos na propetang kagaya ko mula sa inyo. And in the gospel, dun sa makikita natin, specifically in John 1:21, nung si John the Baptist ay nagbabaptize, tinalong siya ng mga religious leaders, and one of the questions na tinatanong regarding his identity, ang sabi, are you the prophet? Are you the prophet? Hindi, are you a prophet? Isa ka bang propeta? Hindi ganun yung tanong. Ang tanong sa kanya, are you the prophet? Sinong prophet yung tinutukoy? Going back dun sa sinabi ni Moses, that God will raise up a prophet like me. And so, ito ay patungkol sa Panginoong Jesucristo because Jesus is not simply a prophet. Sapagkat ang isang propeta, they spoke God's word. But Jesus, He is the prophet because He is God's Word. He is the Word. And God has fully spoken in Christ. Hebrews 1:1 and 2. And so, dumating si Stephen dun sa climax ng kanyang sermon, nung kinonfront niya yung katigasan ng puso ng Sanhedrin, na kagaya ng kanilang mga ninuno, rejected Jesus, the ruler and redeemer, na ipinadala ng Diyos bilang tagapagligtas para sa kanila. At anong sabi niya? Verse 51 to 53. You stiff-necked people, uncircumcised in hearts and ears, you always resist the Holy Spirit as your fathers did. So do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you now have betrayed and murdered. You who received the law as delivered by angels and did not keep it. Dito, dinirect na ni Peter. So, coming from the history ng bayan ng Israel, ipinapakita niya, there's a pattern here. Na lahat ng ipinapadala ng Diyos ay lagi ninyong tinatanggihan. Yung mga ninuno ninyo, pinatay lahat ng propeta na in-announce yung pagdating, sabi niya dito, the righteous one, na yung righteous one na yon, nung dumating, pinatay din ninyo. This, makikita natin mga kapatid. Tandaan natin, si Stephen, dinala siya doon, being accused of blasphemy against God, against the law of Moses, against the temple. Pero ipinakita niya sa pamamagitan ng witness of Scripture yung kanyang defense. Pinakita niya sa kasaysayan mismo ng bayan ng Israel. No, I'm not blaspheming God. Yung mga accusations niyo sa akin, nakita natin, una, pinakita niya walang bisa because the presence of God cannot be bound to a place. But it is fulfilled in a person. And the problem here
is you rejected that person. Tumayo si Stephen doon sa harap ng mga Sanhedrin as the one accused. Pero nagtapos ito, it was Stephen accusing them that they are the ones guilty because they rejected Jesus. Napaka-strong nung kanyang binitawang mga salita. You stiff-necked people. Parang sinabi niya yung sobrang tigas ng inyong mga, alam niyo, yung parang, ito yung mga, sa atin kasi baka iniisip natin yung stiff neck, hindi ka makalingon. Hindi ganun yung ibig niya sabihin dito. Alam niyo yung parang mga hayop, yung mga kalabaw na ginaguide gamit may tali sa leeg, pero lumalaban, tinitigasan nila yung kanilang leeg habang sila'y hinihila. That's the picture. Stiff-necked. Yung kanilang puso ay matigas laban sa Diyos. And so, Stephen here was able to show the Sanhedrin na sila ang guilty for going against God and His appointed Redeemer, Jesus Christ. So yung kanyang pinakang punto dito na pinakamalinaw, kung wala yung presensya at pangako ng Diyos doon sa templo, it is not bound to a place. The point here is this: God's presence and promises are perfectly fulfilled in Jesus Christ. Ito yung katotohanan na tinanggihan, ni-reject ng Sanhedrin. And Stephen, masterfully, ginamit niya yung kasaysayan ng Israel, maging ang kasulatan, para ipakita yung guilt ng mga religious leaders sa katigasan ng kanilang mga puso. And one thing na matututunan natin dito, mga kapatid, is not to commit the same mistake of rejecting the Redeemer. Let us realize that Christ is our true access to God. Wala sa lugar. It is not in practices, not in places, not in practice, but in a person. Pinakita ni Stephen sa atin na ang mga pangako ng Diyos, ang kanyang presensya hindi nakatali sa kahit saan man, but it was fulfilled in Christ Jesus. Tayong mga mananampalataya, we have the tendency na ilagay yung pagtitiwala natin in our performance. Sa mga routines, Christian routines na mayroon tayo, that we feel good kapag nagagawa natin to, we feel bad when we don't. And sometimes we trust in these things rather than in Christ. Kaya, suriin natin, saan natin inilalagay ang ating pag-asa, ang ating pagtitiwala. Are we depending on Christ alone? Or on our practices, sa ating sarili? Mag-ingat tayo of resisting the Word and the work of the Holy Spirit. Isa sa mga accusation ni Stephen now to the Sanhedrin was this: you always resist the Holy Spirit. It was a pattern nung kanilang ancestors, a pattern at that time, but it is still possible to happen today. Kapag tinitigasan natin ang ating puso sa pagtatama, in correction, kapag may nagtatama sa atin, or binabaliwala natin ang salita ng Diyos, when we justify our sin. Kung tayo ay lumalakad sa daan patungo sa rebelyon, paglaban sa Diyos, examine your heart. You might be resisting God. Kinakausap ka ng Diyos, kinakausap ka ng Espiritu to lay down your sin, and sabi mo, maybe later on, baka hindi pa ngayon. Come to Christ. Oh, lalapit naman ako kay Kristo. Linggo-linggo naririnig mo dito sa pulpito na ito, come to Christ, come to Christ. Yes, I will. But
Hindi pa ngayon. Don't worry. Be careful na baka ang ginagawa mo ay tinatanggihan mo na ang gawa ng banal na espiritu sa puso mo. Are you resisting the conviction of the Spirit? Sa kanyang salita, sa mga pangangaral, or even in your own conscience. If you realize this now, tumugon ka ng may pagpapakumbaba at pagsisisi rather than justify yourself. And of course, do not reject the God-sent Redeemer. Kung paanong pinadala ng Diyos ang maraming mga deliverers at that time, si Joseph, si Moses, and now God has sent His Son. Hindi para iligtas tayo sa pisikal na pagkaalipin, but from sin, death, at walang hanggang kahatulan. Jesus is the final prophet, the true ruler, the only Redeemer. He is greater than Moses, greater than the temple, and the fulfillment of the law. Lahat ng yon inaccuse kay Stephen na pinagsasalitaan niyang laban. But no, in Christ Jesus, all these things. He is greater than Moses, the temple, and the fulfillment of the law is He. Do not repeat that same sin ng Sanhedrin na tinanggihan ang ipinadalang tagapagligtas, ang manunubos. Believe in the one na binuhay ng Diyos, Jesus Christ. He was rejected. Siya'y ipinako sa krus. Ngunit ngayon, siya ay itinaas ng Diyos bilang tagapagligtas at Panginoon. Put your faith in Him. Manampalataya ka sa Kanya, tanggapin mo ang presensya ng Diyos at ang Kanyang mga pangako na kay Kristo lamang. Accept Him. Alam niyo, minsan may isang manunulat. Hindi siya ganun kakilala. Pero gumawa siya ng isang manuscript. Ang pangalan niya ay John. At itong si John ay isang tahimik na scholar lamang. Hindi siya kilala sa academic circle. Sumulat siya ng isang novel. A story of adventure. Dinala ito sa isang editor, at yung publisher nakita yung manuscript na gustuhan, pero sabi niya, walang tatanggap nito. Walang mag-appreciate nito. So it was rejected. Alam niya, hindi ito bebenta, hindi ito magre-resonate dun sa mga magbabasa. But the rejection of that is not the end of the story. May isa pang publisher na nakapansin at kinuha itong book na ito, itong manuscript na ito, at ipinublish. And yung title ng book is The Hobbit. Na yung book na yon, yung later on, would turn into the trilogy ng Lord of the Rings. And the author was John Ronald Reuel Tolkien. Or ngayon ay kilalang J.R.R. Tolkien. That book became a classic. And itong storya na to, a story of rejection of someone na hindi niya nakita yung value nung nasa harapan niya at that time, he lost an incredible opportunity. It would have changed his life in a significant way. But here's the thing. The offer before you at this point in time ay hindi lamang isang manuscript or story. What is being offered to you
is the presence and promises of God, perfectly fulfilled in Jesus Christ. Naway hindi ka magkamali. The same mistake of rejecting that is priceless. Do not miss this great opportunity, the greatest opportunity of your life. Receive Christ. Sapagkat sa Kanya mo lang matatagpuan ng buhay, pag-asa, kaligtasan. Naway magsisi tayo sa katigasan ng ating mga puso. Trust in Christ alone, and let us find in Him the fullness of God's presence and His promises and salvation. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga katotohanan na amin pong napakinggan mula sa iyong salita. Natunay nga, Panginoon, kay Kristo, aming natagpuan ang iyong presensya at ang katuparan ng lahat ng iyong mga pangako para sa aming kaligtasan. At ganun din, Panginoon, patuloy kang nananahan sa amin. Ang aming buhay ay aming ipinamumuhay sa iyong harapan. You are not contained in one place, O God. You are so big. You are so great, O Lord, na kahit saan kami magpunta, ikaw ay naroroon. There is no one place na maaari namin puntahan that your presence is not there. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay sa iyong harapan ng may kabanalan, pagsunod, pagpapasailalim, pag-ibig at pagmamahal. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo rin kami, Panginoong, gawing kawangis ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyong mga salita. Pagpalain mo ito sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.